mga mare! For today's video, samahan nyo na naman kami sa ganap ngayong araw. Ngayong araw nga ay pangatlong beses na nga ng pasok ng aking mga estudyante. Sa sobrang pagod ko nga kahapon mga mare, ngayong maga ko na nga na-plancha itong mga uniform nila. At habang namamlansya nga ako ng uniform nila mga mare, nagiinit naman nga si daddy ng tubig para sa kanilang pangpaligo. For the kain na nga dyan ng almusal si ate at kuya. At habang ako naman dito ay magsasampay at maaga pa naman, tinulungan na nga rin ako ni daddy dyan para naman mapabilis na nga kaming mayari. Pagkatapos ko nga i-check yung bag nila mga mare, inanda ko na nga rin yung kanilang mga susuotin. At syempre magluluto naman nga ako ng kanilang pambaon ngayong umaga. Nag-request nga si Kuya Kian na gusto nga daw niya yung pansit canton na ibaon. At samahan ko pa nga raw ng itlog. At habang nagpapakulungo ako ng tubig dyan mga mare, tamang-tama luto na nga itong sinaing, kaya naman naglagay na ako sa babaonan nila. Maya-maya pa naluto na nga rin itong pansit canton mga mare, kaya naman sinet aside ko na nga din dito. Lagyan ko nga rin daw ng toyo yung kanin nila, at yung itlog daw nila ay gusto nila yung scramble egg. Tapos ko na nga i-prepare yung baon nila mga mare, kaya naman eto bibihisan ko na nga yung mga bata. Buti na nga lang andito si daddy na nakakatulong ko para magpaligo dito sa mga bata. Habang nagpe-prepare kasi ako ng baon nila mga mare, pinapaliguan na talaga sila ni daddy para naman bibihisan ko na lang. At yan nga ang araw-araw naming ginagawa pag may pasok sila. Pag nga may estudyante ka mga mare, kahit nga ayaw mo pang bumangon sa umaga, kailangan mong tumayo para mag-asikaso. Nayari ko na nga bihisan si Kuya Kian, kaya naman si Ate Kiana naman nga yung aking binihisan. Pag nga lalaki ang anak mo mga mare, bibihisan at popolbuhan mo lang yan at suklay-suklay lang ng konti. Pag babae naman, sobrang hirap din naman igayak niyan at marai pa nga cheche bureche. At sa wakas, ready na nga ang mga batang ito para pumasok. Medyo maaga pa naman mga mare, kaya naman nagluto nga muna ako nitong tinapay na may itlog. Dagdag laman ng tiyan din kasi ito mga mare para sa kanila. Okay nga lang naman kung di nila kakainin yan, kung maiuwi naman nila makakain ko naman. At dahil ready na nga mga bata, ilalagay ko na nga itong pagkain nila dito sa kanilang lunchbox. At syempre naman, hindi ko pwedeng kalimutan itong kanilang tubig, at malakas talaga sa tubig yung mga batang yan. Pag-aalas 7 na nga mga mare, kaya nga sabi ko kay daddy ihatid na nga niya yung mga bata. Yung asawa ko nga mga mare, pag hinahatid niya yung mga bata na yan, nakakakuha pa siya ng sakay kung minsan. Mas masakay na kasi ngayon mga mare dahil may pasok. Syempre pinrepare ko na nga rin yung almusal ni Kalbo, at ayan nga, tulog pa. At bago nga ako mag-asikaso sa bahay, nagkape-kape at nagtinapay na nga rin ako dyan. Maya-maya pa nga nagising na nga si Kalbo, at pagka-almusal niya, ayan, naglaro na sa labas. Dumating na nga si daddy dyan, at ayan, nakikipagkulitan nga sa kanyang kalbo. Bandang alas 10 nga mga mare, pinaliguan ko na nga itong si Kalbo ng mapreskuhan. Nang may narinig nga na wangwang mga mare, ayan, nagchichismis dyan sa pintuan. Bandang 10:30 mga mare, dumating na nga dyan si Ate Kiana, at tuwang-tuwa nga siya at may star daw siya. At ayun nga si daddy, may pasok nga rin siya sa trabaho mga mare, kaya aalis na rin. Sobrang natutuwa nga ako sa dalawang anak ko na to, lalo na nga dito kay Kalbo. Siya pa nga talaga ang pinagtanggal ng ate niya ng sapatos niya, at hindi naman nga nagreklamo. Dahil nga nasa work si daddy, si Tito Teteng nga muna ang sumundo kay Kuya Kian, at ayan na, hold up na naman nga siya ng kanyang mga pamangkin. May dumating nga daw na blessing kay Tito Teteng nila, kaya naman ayan, meron na naman ang mga batang makukulit. Pag ang Tito Teteng talaga nila ang nagkakaroon ng blessing mga mare, palagi talagang spoiled yung mga batang yan. Isinama nga ako nila kuya dito sa Concepcion mga mare, dahil daw may balak silang magbudol pait mamaya. Kaya naman bandang alas 4 nga mga mare, mamamalengke nga kami nila Joanne. Pero bago nga yun mga mare, nagdaan nga muna kami dito para nga ihatid si Ace. At kahit pagod na nga itong mga nagtatrabaho, masayang masaya pa nga rin sila. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa palengke mga mare, at tatlo pa nga kami diyang magkakasama. Una nga namin binili mga mare yung hotdog, sumunod nga itong bigas. Nauna na nga dito yung mga pinsan ko sa motor mga mare, dahil pinakisuyo nga lang din namin buhatin yung bigas at mabigat. At pagkayari nga namin mamalengke mga mare, at ayan, uuwi na nga rin kami. Fast forward, andito na nga kami sa HCon mga mare, at pagkadating nga namin, agad na nga kami nag-asikaso. Dahil sa kahoy nga lang kami magluluto mga mare, medyo inagahan nga namin yung pagluluto para naman mamaya ready
ready ng pagkain. Gabi rin kasi mga mare ang setup ng aming budol pie. After nga namin nasikasuhin yung mga iluluto mga mare at eto, naghalinhinan nga kami sa pagluluto. Bandang alas 7 nga luto na nga lahat yung aming kakainin. O diba ang sarap? Sabi nga ni Joanne maglalagay na nga daw siya ng kanin dito para mamaya ilalagay na nga lang daw yung ulam. After nga niya maglagay ng kanin mga mare, ginit na nga lang namin yung mga ulam. O diba ang sarap? At habang itong magtito na to, naggugulangan pa dito. Hindi matay na, nabulunan. Shoot, mare, nagkakasundo talaga sila pag puro kagaguhan. Maya-maya pa nga dumating na nga rin sila Lola Atet at ayan, nag-umpisa na nga kaming kumain. Kaya naman mga mawe, kain tayo. Dahil pagod at gutom nga ang lahat, sobrang napadami talaga kami ng kain dyan. At yun lang muna mga mare for today's videos. Bye!